beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kaban Cancer. This reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. This is a general reading, Cancer. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo. I'm only the guidance. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Reminders lang, mag-ingat kayo sa mga nagpapanggap na ako. Sa TikTok, sa YouTube, at sa Facebook. Hindi ako kusang magte-text sa inyo. Hindi ako humihingi ng pera or hindi ako nagri-ritual. Okay? Mag-ingat po kayo kasi para hindi kayo ma-scam. Kasi may nanggagaya ng account ko. Mag-ingat kayo para ano lang. Nasa sa inyo na yun. Ang dami pa na ma-scammer ngayon. Para kay Cancer. July. Uy. Cancer in July. Okay. Someone you know is undependable and insincere. Maaaring ikaw ito or someone into your life, no? Na hindi sincere. Ganyan. Sa buhay o in any situation. Merong taong nag-a-admire sa'yo or a secret admirer. Unsettled times need to plan ahead. May mga bagay na kailangang planuhing maigi. Ibig sabihin, huwag mag-jump ng jump. Huwag maging kangaroo, no? Sa dito. Kumbaga, need to plan. May mga bagay na kailangan planuhin, pag-isipan, ganyan. Hidden secret can harm you. May mga bagay na, siguro may mga bagay na hindi natin matanggap, o may mga bagay na maaring makasakit sa atin, na ayaw nating harapin. Ganyan. In July. Yan. There's a hidden secret can harm you. Ibig sabihin, either may taong nagsisikreto sa'yo or ikaw to, ha? Palagi mo dito natin ilagay sa Pedro. Yun. Ang nakikita ko dito. Taking vacation physically or mentally. Yung iba sa inyo, maari, kung this a secret admirer o may mga taong mahanga sa inyo, maari ito is in a distance or nasa ibang lugar, ibang bansa. Iba naman sa inyo, maaaring magkakaroon kayo ng bakasyon o magbe-vacation muna kayo, magmi-me time muna kayo. Siguro gusto niyo muna ng mental peace, mga ganyan. O gusto niyo muna, o maaari din naman na iba sa inyo is in a camping. Para mga camping. Ganyan. Baka may mga camping kayo, ganyan, sa iba sa inyo. Baka andun yung admiration nyo this time, magka-camping kayo, or may mga vacation situation happen, maaaring andun kayo sa pagpaplano na gano'n. No? Maaaring gusto nyo muna mag-relax kasi because of the pain situation happen sa buhay mo. No? Or any situation. Maaaring pagod ka lang, o ano man yan. Yan, baka iba sa inyo magbabakasyon kayo, o kaya mag-me time. Ganyan. And syempre of the April is 4 hours, 4 days, 4 weeks, or 4 months, no? Siguro may mga something happen, changes, kasi April kasi is ano yan Sakura, baka pupunta kayo ng Japan, o baka by the next April, di ba? O kaya by this, o may mga pupuntahan kayo na may Sakura, or may, ano ba ito, cherry blossom, ganyan. Also, ano to alam mo ba na ang Sakura is tumatagal lang siya ng almost 2 weeks lang. Yan lang. Siguro may mga situation in a second week or in 2 weeks, siguro magkakaroon ka ng maaring vacation o kaya mag-me time ka for 2 days, 2 weeks, mga ganyan, no? O kaya andun yung sitwasyon na may mga paplanuhin ka. Ganyan. O kaya may mga sitwasyon na ma-admire ka. May mga ganun sitwasyon. Also, baka there's something happen sa loob ng 2 weeks
or 2 days or 2 hours, mga ganyan. Uy, married, sweet love. Ibig sabihin, meron na ditong admirer, di ba? Yan. Dependency, couple, and sweet love. Yan. Maari may taong nakadepende sa'yo, or ikaw merong dumidepende ka sa ibang tao, maaring ganun. Or nandito yung sitwasyon na maaring may tao na, kasi may admirer tayo, maaring may tao na ayain ka. Maaring, pwede rin kasing kaibigan to eh. No? Kasi di sa connection to eh. Yan. Maaring kaibigan mo, ayain ka muna na magbakasyon, ayain ka muna na ganito, mag-go out, yan. No? May mga pagkakasundo, or may mga, iba dito is about a lover, syempre. Yan, baka may tao na, either may tao na mangangako sa'yo na pakakasalan ka, o kaya may mga pupuntahan kayo ng marriage situation sa iba sa inyo. Ayaw, anak, ano ba yan? Dali lang. Nagpupuyo anak ko. Yak! Anak ka, nakakarami ka na. Yun ang nakikita ko dito. Pero, we have the blind, no? Ibig sabihin, huwag ka rin magbulag-bulagan. Kailangan mo rin na buksan yung mga mata mo. Siyempre, may mga darating na mga awkward situation happen. Siguro, may mga hindi mo aasahan na biglang dumating by this July, no? Sa iba sa inyo. May mga unknown situation, maaring ganun. Anak, dito nga kayo. Ang sakit, ang sakit. Kinakagat mo anak si mami. Sorry, dami yun. Ano ba? Okuryo. Yan. May mga, iba dito is maaring may mga mabibision kayo na problema. Halimbawa, yung mga halimbawa, naiisip mo pa lang na mangyayari na. Yung mga ganun sitwasyon. You're visioning a problem. No? O kaya you're visioning someone's attitude. Yung mga ganyan. We have the death, endless harm, and inevitable. Ano to? Ano man yan. There's something ending happen sa buhay mo. No? Maaring when it comes to your visioning, maaring kung may mga nagkahiwalay sa iba, o kaya may mga nawalang buhay na pwedeng magparamdam, or maano mo na, parang na-sight mo siya, maaring ganun. There's an ending situation, may mga, handito rin si Harm, oh. Ibig sabihin na, handito rin si Harm, diba? Ito, oh, si Skull. May mga sitwasyon na hindi magiging maganda, no? In July din, sa nakikita ko, no? Pero medyo habaan mo yung PC mo, siguro, also, RIP din kasi ano to eh, is more on transformation kasi andito si Hamok, tsaka andito si April. Siguro magte-transform ka or may mga may mga bubulol eh, no? May itatransform ka. Siguro you're starting and you're beginning, or you want to ending something into your life, o kaya may mga bagay na, kasi andito rin si Mary, tsaka si Hamok. Siguro may mga bagay ka na aayusin na this time sa iba, mga ganyan. It's more on, iba is renewal, or letting go, or moving on something into your life. Also, iba dito eh, enlightenment, kasi nandito si Candila. And syempre, nandito ka na sa savings. Iba dito, siguro, this is the time na don't be blind. Kailangan mo ngayon is pahalagahan yung sarili mo, yung money mo, yung decisions in life mo, no? Kumbaga, andito rin na mag-save ka ng money for the future. Syempre, andito rin yung sitwasyon na isipin mo yung kinabukasan mo, ganyan, sa iba sa inyo. Iba sa inyo, maaring collecting kayo ng coin, baka nagko-collect kayo ng coin, o baka nag-iipon-ipon kayo ng mga, alam mo yun, nag-aalkansya, ganyan, mga piso coin, 500 coin, kung ano man yan, buo man yan, o coin man yan. No, may mga sitwasyon na pinag-iipunan mo na this time, o mga kailangan ng pag-ipunan at kailangan ng simulan, no, sa iba sa inyo. Baka iba sa inyo, nagsisave na kayo ng money for a merit, o kaya nagsisave na kayo for something into your life, no? Paring ganun. Or you need. Tingnan natin na iyong energy. Anak, alis ka dyan. Itaas nga natin to. Ay! Galileo. Nag-ano naman lahat. Ang energy mo. Diba siguro nga
makakaramdam ka ng katamaran. May mga, katamaran time. Ang energy mo this month, siguro andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay na, alam mo yung want to heal? Yan, may mga bagay na gusto mong mag-heal, may mga bagay na gusto mong babaguhin, may gusto mong baguhin. Meron akong nakikita na either na magkakaroon ka ng self-doubt or may mga lack of clarity situation. Ako na nakikita yung energy mo. Sana hindi kayo lahat, pero when it comes to energy kasi may mga lungkot. Ako nakita maaring may mga naganap o nangyari in the past na hanggang ngayon is nabibitbit mo pa. Kaya sinasabi dito, iba, this is the time to heal, no? Kumbaga nagkaroon ng may mga sadness, self-doubt, false impression situation ako nakikita dito. Ganyan. Siguro, it's more on, baka handito rin si vacation, me time, ganyan. May mga bagay na gusto mo nang baguhin, gusto mo nang umpisahan, maaring may mga ganong sitwasyon, ano. Yung mga bagay na focusan mo na this time, sa iba sa inyo, yung nakikita kong energy. Sana hindi lungkot, no? O baka lack of clarity lang to, kung paano ka makaka-move on, o paano ka makaka-healed, mga ganon siguro sa iba. Anong parating kay Cancer? Ano pong parating kay Cancer? Sa iba sa inyo siguro weak kasi nakikita ko sa iyo. Yung mga bagay na gusto mong aksyonan pero mapanghihinaan ka ng loob. Parating. Kilo, ang ingay naman anak! Ano kaya yun? Teka lang Ang dami ko ng blessing sa mga ko Ano pa nila ako pinupupuan? Okay. Ang parating sa'yo, sa nakita plano. Ganyan. Maaari magkaplano ka. Magkaplano ka na sa sarili mo, sa future mo. Yan nakikita ko sa iba sa inyo. Siyempre, yung iba sa inyo, parang sa inyo ay, ang nakikita ko dito, makaka-receive ka daw ng payo. O payo. As in payo. Na manggagaling sa ibang tao. Or maybe ikaw magbibigay. Or may tao dito na natutulong sa'yo, no? May pagtulong kasi ako nakikita dito. Oh. May unfinished business ka. Iba dito travel talaga, no? Iba. Pero mukhang nagdadalawang isip yung iba eh. Kung magta-travel pa sila o hindi. Ang parating sa'yo, someone want to commit, or ikaw to or maaari ikaw rin ito. Kumbaga nandito ka sa sitwasyon mo na you still committed sa isang sitwasyon mo na nahata ka na nakaraan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kumbaga may mga sitwasyon siguro na mga tensyon na hindi pa nare-resolbahan sa iba. Yun ang nakikita ko. Or someone want to commit. A past person, or ikaw makikipag-commit. Ikaw ang kukonek o ikaw makapag-usap. Parang ganun. Ako nakikita. Nagkakaroon ka kasi ngayon sa sitwasyon mo ng doubt, no? Parang doon ka sa sitwasyon mo na maybe you're waiting for something in this July, no? O kaya andun ka sa sitwasyon mo na dadaan ka na kung you don't know how to proceed, mag-action ba ako or hindi? O kaya may mga anticipation, may mga deciding to stay ka or mag-go ka, may mga gano'n. O kaya maaring iba sa inyo is may mga bagay na you want to prepare or you want to discover, o kaya is meron ako nakikita dito na partnership sa iba. Maaring may tao dito na want ng partnership sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Yun.
ang nakikita ko dito. Either to a love life to, no? Kasi we have the married din kasi, no? Paring ganun sa iba. Or this is, sa iba is a goal. Ganyan. Anong dapat iwasan? Parang may mga bagay na hindi ka daw mapapakali sa July. Siguro marami kang isipin, marami kang paplanuhin, pero hindi mo magawa-gawa, mga ganyan. Hindi ko parang may nasa, ano ko. Teka lang ah. O, diba? Sa inyo pa talaga yan. Nag-istorbo pa talaga ako sa inyo. Tingnan natin dapat iwasan ni Cancer. Anong dapat po iwasan ni Cancer? So dane. Okay. Tama naman. Okay, iwasan mo daw isang sitwasyon na, alam mo yung pagsisihan o panghinayangan yung mga bagay na natapos na. Iwasan mo yun. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng acceptance. Iwasan mo na hindi ka makarecover, or iwasan mo yung magkaroon ng insecurity, ma-depress, ma-let down ng mga bagay in the past, mawala ng pag-asa. Iwasan mo yung pagpapabaya, magpabaya. Iwasan mo na ma-lack of direction ka, ma-stagnant ka, magkaroon ka ng sama ng loob o puot, magkaroon ng distraction o ng struggle in life. Kumbaga kung kailangan iwasan yun, iwasan na lang. Iwasan mo rin yung pagiging, hindi ko naman lahat sinasabi na tamad ka. Pero it's okay lang naman, worth mo naman na kailangan mo rin na magpahinga, di ba? You need to heal din kasi, no? Pero iwasan mo yung magkaroon ng conflict o humarap sa conflict or panimula ng conflict. Kung may mga magaganap na gano'n, you need to be calm. No? Yun na nakikita ko dito. Kailangan mo maging calm. Baka kasi, mawala ka sa direction mo. Kumbaga may mga uncontrolled situation happen kasi sa buhay mo by this July. No? Kaya this time, i-reverse mo to. Ibig sabihin, kailangan mong calm muna. Calm, as in, medyo medyo hinay-hinay lang, kumbaga, no? Sa nakikita ko, wag masyadong stricta, wag masyadong matigas magsalita, ganyan, wag masyadong, you need to transform din kasi sa nakikita ko sa'yo dito, no? May mga bagay na kailangan mo makontrol, may mga bagay na wag kang mami-misalignment, may mga bagay na kailangan mong fokusan. Yun ang sinasabi dito. Tandaan mo ha, you are the controller of your life. Kung ano yung magiging action mo at kung ano yung magiging decision mo, wala kang dapat ibang sisihin kundi yung sarili mo kasi nag-action ka at purumeno ka ng biglaan, di ba? At kumbaga hindi ka nag-shingo. Ano tawag sa shingo? Stoplight, di ba? Yun. Tingnan natin ang iyong love. Yan yung mga iwasan mo ha, para hindi maganap. Tingnan natin ang love. Love is lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta ang love ni Cancer July? Maaaring yung iba sa inyo, accept nyo na wala na kayo ng karelasyon mo. No? Kung kayo is nagkahiwalay sa iba sa inyo, nakakaroon na acceptance or may tao na na-accept na dito na hindi kayo para sa isa't isa kasi maaaring nagkakaroon na rin siya ng new beginning or new person sa buhay. Kumaga meron na siyang bagong halumingan. No? Maaaring ganoon sa iba sa inyo. Kung kayo is nagkahiwalay, ganyan. And then, sa iba naman sa inyo,
when it comes sa relationship, maaring may mga struggle situation, maaring minsan nag-aaway kayo, imbalance yung situation, ganyan, may mga chaos, maaring hindi nyo na-action na ng tama yung relationship. Kumbaga, siguro yung isa sa inyo, sorry lang ng sorry in this relationship kung kayo magkasama nito. Pero syempre, dahil sa love mo, mahal mo, gusto mo, diba, pinapatawad mo. Kumbaga, accept mo kung sino siya. Yun ang nakikita ko sa inyo dito. Nakikita ko sa inyo dito, sana hindi ka lang mapasok sa mag-trust ka sa intuition mo. Iba dito kasi we have the 3 of swords. Ibig sabihin, maaaring nagkahiwalay na yung iba, no? Maaaring may ililiving behind. Pero kasi may nakikita ko dito na na parang hindi niya nakikita sa'yo yung hinahanap niya. Or ikaw ito maaaring hindi mo nakikita sa kanya yung, kumbaga may hinahanap siyang iba na wala sa iyo. Or ikaw may hinahanap ka iba na wala sa kanya. Vice versa. Kaya minsan nakakaranas ng lungkot. O maybe may mga disappointment in life lang, no? Kumbaga na may mga pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, disappointment, ganyan. Sana hindi kayo mauwi sa separation. Iba may separation eh. Health ni Cancer. Okay, when it comes sa health mo, siguro mga pananakit lang ng ulo, pananakit ng kalamnan, mga ganyan lang siguro sa iba sa inyo, no? Kung iba naman sa inyo, siguro magulang ito or kapatid, maaaring may mga sakit lang sila sa dugo, sa buto, sa kidney, cancer, bladder, mga ganun lang ang nakikita ko dito. And then also, sa inyo siguro medyo meron kang bad habit sa iba. Siguro when it comes sa mga kinakain, ganyan, medyo nagkakaroon ng unhealthy lifestyle sa iba, no? Pero makinig ka rin sa payo ng ibang tao, no? Sa iba sa inyo. O kaya, kailangan mo rin magpa-doktor o maaring may mga need to doktor. Hindi ba may taong may sakit sa bandang tiyan or nananakit ba yung bandang tiyan mo? Yun ang nakikita ko dito. Or someone. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po ang money ni Cancer? Ano pong ibig sabihin? Okay, when it comes sa money, ang nakikita ko naman sa'yo, pinag-iisipan mo naman, kumbaga nandito ka na sa money mo, andito ka na sa pagsasaayos no? Kumbaga inaayos mo na yung mga bagay-bagay, maaaring nagsisave ka na ng money, ganyan, sa nakikita ko dito, maaaring nag-iisip ka na more ng future mo, mga ganyan, andito ka na sa new beginning ng buhay mo na maaaring nakakaisip ka na ay, mag-iipon ako this time ng money, magsisave na ako ng money kasi ito mag-saving, diba? Ganyan, para sa future ko, para makapag-business ako, para umpisahan ko yan. May mga ganong sitwasyon na ako. Kaya, ang nakita ko when it comes sa money, ituloy-tuloy mo lang to kasi there's a growth happen when it comes sa money mo. Kasi kung may mga bagay ka na ile-let go at umpisahan na this time at magkakaroon ka na taking advantage sa mga opportunity to plan, magiging successful yung money mo dito. Kung may mga bubuksa kang business, it's good. Then, ang nakikita ko dito, no, yun nga lang, is kailangan mo lang din mag-save ng money. Kailangan lang talaga sa'yo is magkaroon ka ng healthy lifestyle. Mag-ipon-ipon ka na. Tingnan natin ang iyong career or work, job. Cancer. The Wheel of Fortune.
Cancer, meron ka daw marireceive. Either gift, money, or may tao na hihingi ng tulong sa'yo o may tao kang tutulungan. Vice versa. Diba dito siguro hindi yung pagiging matulungin nyo o you have a charity, maaring sa iba sa inyo, o meron din ako nakikita na maaring may manghiram ng pera, ako nakikita. Sana magbabayad na lang ng utang, no? Pero you will receive something. The Wheel of Fortune. In the past, maaaring andito ka sa sitwasyon mo when it comes sa career and job mo, hindi ka masaya. Sa nakikita ko sa dito. Pero this time, andito ka sa sitwasyon mo na you try to make it balance, yung career and job mo this time, no? Kumbaga, nandito ka na sa sitwasyon mo na unti-unting nagtatapos yung mga paghihirap, kumbaga, nagkakaroon ng healing situation, ano? Kumbaga, either hindi ka lumipat ng ibang trabaho, maaring nagkakaroon ka na ng acceptance, no? Maaring gano'n. May mga bagay na babaguhin mo, i-end mo, or yung mga bagay na uumpisahan mo. Pero iba sa inyo dito, maaring nag-iisip ka na gusto mo na ng ibang career or gusto mo na ibang work. O kaya maybe this an idea, no? Maaring ganun sa iba. Maaring may mga gagawin ka mga multiple tasking, multiple priorities when it comes sa career or sa job mo or sa work mo man yan. Yun na nakikita ko dito. Parang gagawin mo yung lahat para magkaroon ng bagong panimula or magagawin mo ang lahat para wakasan yung mga hindi naging maganda in the past. Kasi in the past, nagkaroon ng mga sadness, nagkaroon ng mga dissatisfaction, nagkaroon ng mga sadness or either na hindi naging magandang situation in the past, ganyan, naging magulo, no? Ang nakikita ko dito. And maaring this time we have the Wheel of Fortune kasi may mga bagay na magtatapos at may mga bagay na mag-uumpisang muli. Ganyan. It's more on balancing. Ang nakikita ko sa iyo dito, no? Babalansehin mo na more yung career or work and job mo. Ganyan sa nakikita ko dito. Magkakaroon ka na ng peace of mind, maybe sa iba. No? Maaari magkakaroon ka na ng mga pagpaplano this time. Ganyan. Advice. Ay, ano ba yun? Okay. When it comes sa advice, ito na yun po. Hindi ba lumalabo yung mata nyo? May taong malabo mata. Okay. When it comes sa advice, ang sinasabi sa iyo dito, this is a time to leaving the past, no? This is a time to let go whatever holding you back sa nakaraan is let it go. Accept all the lesson. May mga bagay na kailangan i-leave behind. May mga bagay na kailangan nang mag-moving forward. Kung may mga bagay na kailangan mo mag-relax, mag-vacation, gawin mo, mag-me time ka, ang sinasabi dito. And then, syempre, be more matured or maturity. And then, don't be stagnant. Ang sinasabi dito, start a new beginning, start a new journey, start a new energy, pursue your idea, be creative. Kung may mga bagay na idea ka na gusto mo i-force, so this time, gawin mo. No? There's a victory and success happen kasi sa'yo. Sa nakita ko to. Huwag kang susuko sa hamon ng buhay. Keep fighting. Tandaan mo, you are the survivor, Cancer. Magkaroon ka na lang ng limitation or guard yourself, no? Kumbaga na rin, this time, sa nakikita ko sa'yo dito. And then, syempre, sinasabi rin dito na kung may mga dapat i-close na in the past, no? Kumbaga, sinasabi dito, ikat na or ikat. Start a new beginning in life. Ibig din sabihin dito. Kung may mga dapat nang fokusan na, be inspired sa new beginning in life, mag-concentrate ka to success. May mga bagay na idea if you want to start a new project, gawin mo. Starting a new creation, gawin mo. Start
mong ibalik yung power mo this time, and may mga there's a victory and success and achievement kasi ako nakikita this July sa'yo, sa nakikita ko sa'yo. Siguro iba sa inyo in a first week or or maaring one day sa first day pa lang ng July, maaring maganap sa iba sa inyo, or before mag-end ang July. Maaring may mga ganong situation happen in life. May mga achievement, victory, and success happen in life. Sa iba sa inyo, beginning to eh. Beginning ng bagong beginning. Maaring aalis ka na o i-release mo yung sarili mo o mag-escape ka sa sarili mo or babalik na magkakaroon ka na ng mental strength or clear mind this month. Ganyan. Maaring mamumulatan ka na mata, I need to move on. I need to start a new beginning. Ganyan. Maaring makakakaroon na ng pag-heal na situation, mga ganyan. At magpapatuloy ka sa buhay mo this time. Yan, magkakaroon ka na ng taking control when it comes to yourself. Or you need to taking control yourself na this time, huwag ka na magpa-trap, magpa-stack, or huwag kang malito, kailangan sa'yo dito this time is magkaroon ka rin ng paghihigpit sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Arigatou namaste, God bless.